Isang malaking digmaan sa kalangitan ang nagaganap habang natutulog ka kagabi. Si Michael, ang pinuno ng mga anghel ng Diyos, ay nakikipaglaban sa pinakamatinding labanan laban sa mga nahulog na anghel. Iniisip mo ba kung paano nagagawang talunin ng isang anghel ang mga dating makapangyarihang nilalang na dating kasama ng Diyos? Marami ang nagsasabing si Michael ay isang simpleng mensahero lamang, pero paano niya nagawang talunin ang mga rebelding anghel na pinamumunuan ni Lucifer? Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala mo. Sa mga sinaunang teksto, may nakatagong detalye tungkol sa kapangyarihan ni Michael na hindi karaniwang pinag-uusapan. Hindi ito tungkol sa lakas ng kanyang bisig o sa talim ng kanyang espada, kundi isang bagay na mas malalim at mas makapangyarihan. Ang mga lihim na estratehiya ni Michael ay nagpapakita kung bakit siya ang pinili bilang pinuno ng hukbo ng langit at kung paano niya ginamit ang kanyang katalinuhan para talunin ang mga dating kasamahan na ngayon ay kaaway na. Ang kwento ni Michael, ang pinuno ng mga anghel ng Diyos, ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na madalas hindi natin lubusang nauunawaan. Sa ating mundo ngayon na puno ng kaguluhan at kadiliman, mahalaga para sa atin na malaman kung paano nanalo si Michael sa kanyang labanan laban sa mga rebeldeng anghel. Ang labanan sa kalangitan ay hindi simpleng kwento lamang. Ito ay isang malalim na salaysay ng paglaban sa kasamaan, ng katapatan laban sa pagtataksil. Sa Apokalipsis Kapitulo 12, mababasa natin kung paano nakipaglaban si Michael at ang kanyang mga anghel laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Hindi ito basta labanan lang ng espada at kalasag, kundi isang digmaan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Ngunit paano nga ba talaga nanalo si Michael? Ang kanyang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kanyang sariling lakas. Oo, siya ay makapangyarihan bilang arkanghel, ngunit ang tunay niyang sandata ay ang autoridad ng Diyos na nasa kanya. Si Michael, na ang pangalan ay nangangahulugang sino ang tulad ng Diyos, ay kumilos hindi sa sariling kapangyarihan, kundi sa pangalan at autoridad ng makapangyarihan. Ang unang estratehiya ni Michael ay ang kanyang katapatan. Habang si Lucifer, na naging Satanas, ay nagrebelde dahil sa kapalaluan at pagnanais na maging katulad ng kataas-taasan, si Michael ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng Diyos. Hindi siya nagpadala sa tukso ng kapangyarihan o posisyon. Sa halip, kinikilala niya na anuman ang kanyang lakas ay nagmumula sa Diyos. Pangalawa, ginamit ni Michael ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang mga nahulog na anghel ay naniwala sa kasinungalingan na kaya nilang magrebelde laban sa Diyos at manalo. Si Michael, sa kabilang banda, ay nanatiling nakakapit sa katotohanan na walang sinuman ang makapantay sa Diyos. Ang katotohanan ito ang naging pundasyon ng kanyang estratehiya sa labanan. Alam mo ba na kahit sa Biblia, hindi direktang inilarawan ang mga teknikal na detalye ng labanan? Ngunit mauunawaan natin na ito ay higit pa sa pisikal na labanan. Ito ay labanan ng mga prinsipyo, ng mga ideolohiya, ng katapatan laban sa pagtataksil. Pangatlo, ginamit ni Michael ang disiplina ng pagkakaisa. Hindi siya lumaban ng mag-isa. Kasama niya ang iba pang mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos. Ang pagkakaisa ng mga anghel na ito ay nagbigay sa kanila ng lakas na hindi kayang pantayan ng mga rebelde. Habang ang mga rebelde ay pinaghaharian ng pagkamakasarili at ambisyon, ang mga tapat na anghel ay nagkakaisa sa isang layunin, ang pagtatanggol sa kaluwalhatian ng Diyos. Pang-apat, ginamit ni Michael ang kapangyarihan ng kababaang loob. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang arkanghel, hindi siya nagmamalaki o nagmamagaling. Sa Judas 1:9, mababasa natin na kahit noong nakikipagtalo siya kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises, hindi siya nagbigay ng mapanghamak na paghatol. Sa halip, sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ang kababaang loob na ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa kapalaluan ng kaaway. Isipin mo ito, sa mundo ng mga anghel, si Michael ay parang general ng isang hukbo, habang si Satanas ay isang rebelding opisyal. Ang pagkakaiba?
Si Michael ay kumilos sa ilalim ng autoridad ng hari, habang si Satanas ay naghangad na agawin ang trono para sa kanyang sarili. Ang labanan sa langit ay hindi nangyari dahil hinayaan ng Diyos na magkaroon ng digmaan sa kanyang kaharian. Nangyari ito dahil binigyan niya ng kalayaan ang lahat ng kanyang nilikha, kasama na ang mga anghel, na pumili kung susundin siya o hindi. Nang magrebelde si Satanas at ang kanyang mga kampon, kinailangang ipagtanggol ni Michael ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi madaling labanan ang mga nahulog na anghel. Sila ay malakas, matalino at mapanlinlang. Ngunit si Michael ay may isang bagay na wala sila, ang basbas at autoridad ng Diyos. Sa katunayan, ang pangalan mismo ni Michael ay isang deklarasyon ng kanyang pananampalataya. Sino ang tulad ng Diyos? Ang sagot, siyempre, ay wala. Walang sino man, kahit na si Lucifer na dating pinakamataas sa mga anghel, ang makapantay sa kadakilaan ng Diyos. Ang tagumpay ni Michael ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral. Hindi natin kailangang matakot sa mga puwersa ng kadiliman sa ating buhay. Tulad ni Michael, maaari tayong manalo hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng autoridad ng Diyos na nasa atin. Ang ating tapat na pagsunod, ang ating paninindigan sa katotohanan, ang ating pagkakaisa sa iba pang mananampalataya, at ang ating kababaang loob ay magiging mga sandata natin laban sa mga estratehiya ng kaaway. Sa gitna ng kadiliman at liwanag, may isang digmaan na nagaganap. Hindi ito ordinaryong labanan. Ito ay ang dakilang pakikipaglaban ni Arkanghel Michael laban sa mga nahulog na anghel. Kung iniisip mo na simpleng kwento lang ito, nagkakamali ka. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at pag-unawa sa kosmikong labanan ng kabutihan at kasamaan. Sino ba talaga si Michael? Sa mga sinaunang kasulatan, siya ay kilala bilang ang prinsipe ng mga anghel o ang pinununo ng hukbong langit. Hindi ordinaryong anghel si Michael. Siya ay may espesyal na tungkulin at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Sa Biblia, mababasa natin sa aklat ng Daniel, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na nangangalaga sa iyong bayan. Ito ay nagpapakita ng kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng mananampalataya. Pero ang tunay na lakas ni Michael ay nakikita sa kanyang pakikipaglaban sa mga nahulog na anghel. Alam mo ba na sa aklat ng pahayag, may isang mahalagang talata na nagsasabi, "At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban, ngunit hindi sila nanalo, ni natagpuan pa ang kanilang lugar sa langit." Ang dragon na ito ay walang iba kundi si Satanas mismo, ang pinuno ng mga nahulog na anghel. Paano nga ba talaga nilabanan ni Michael ang mga puwersang ito? Hindi ito simpleng labanan ng pisikal na lakas. Ito ay isang espiritual na pakikipaglaban. Ang kanyang sandata ay hindi ordinaryong espada o pana. Ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata ay ang autoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos mismo. May mga sinaunang kasulatan na nagsasabi na si Michael ay ginamit ang espada ng katotohanan para talunin ang mga nahulog na anghel. Hindi ito literal na espada, kundi simbolo ng katotohanan ng Diyos na nagpapawalang bisa sa mga kasinungalingan ni Satanas. Kapag may kasinungalingan, ang katotohanan ang pinakamabisang kontra. Isa pang mahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang kababaang loob. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi siya nagmamataas. Sa sulat ni Judas, mababasa natin na kahit sa kanyang pakikipagtalo sa dyablo tungkol sa katawan ni Moises, hindi siya nangahas na magbigay ng mapanlait na hatol. Sa halip ay sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sarili, kundi sa pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit may isang bagay na dapat nating maintindihan. Ang labanan ni Michael laban sa mga nahulog na anghel ay hindi lamang tungkol sa pagpapatalsik sa kanila mula sa langit. Ito ay tungkol din sa pagprotekta sa mga mananampalataya. Sa aklat ng Daniel, si Michael ay inilarawan bilang ang dakilang prinsipe na nangangalaga sa iyong bayan. Ibig sabihin,
Ang kanyang misyon ay hindi lamang para talunin ang kasamaan, kundi para protektahan din ang mga anak ng Diyos. Ang estratehiya ni Michael ay hindi lamang reaktibo, kundi proaktibo rin. Hindi niya hinihintay na lusubin siya ng kaaway. Sa halip, siya mismo ang naghahanap at sumasalakay sa mga lugar kung saan nagtatago ang kadiliman. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Hindi sapat na maghintay lamang at depensahan ang ating sarili laban sa kasamaan. Minsan, kailangan nating aktibong labanan ito. Pero may isang bagay na ginagawa si Michael na hindi kayang gawin ng mga nahulog na anghel. Siya ay kumikilos sa pangalan ng Diyos. Sa tuwing lumalaban si Michael, hindi niya sinasabi, "Sa pangalan ko, inuutusan kitang umalis." Sa halip, siya ay kumikilos sa pangalan ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang awtoridad at kapangyarihan. Ang pagkatalo ng mga nahulog na anghel ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang proseso, isang digmaan na nagpatuloy sa loob ng maraming panahon. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay nagwagi laban sa kasinungalingan. Ang liwanag ay nagwagi laban sa kadiliman. Ang kwento ng tagumpay ni Michael ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ipinapakita nito na kahit gaano kalakas ang mga puwersa ng kasamaan, sa huli, ang kabutihan pa rin ang magwawagi. At ito ay hindi dahil tayo ay mas malakas o mas matalino, kundi dahil tayo ay kumikilos sa pangalan at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating mundo ngayon, kung saan tila mas lumakas ang kadiliman, kailangan nating tandaan ang halimbawa ni Michael. Siya ay nagpakita ng katapangan, kababaang loob, at tiwala sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga katangiang ito, natalo niya ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel. Ang kwento ng pakikipaglaban ni Arkanghel Michael sa mga nahulog na anghel ay isa sa mga pinakadramatikong eksena sa kasaysayan ng langit. Hindi ito simpleng labanan. Ito ay isang malawakang digmaan sa kalangitan na nagpabago sa buong kaayusan ng espirituwal na mundo. Ngunit paano nga ba talaga nakamit ni Michael ang tagumpay laban sa mga makapangyarihang puwersa ng kadiliman? Ayon sa mga sinaunang teksto, nang maghimagsik si Lucifer kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel ng langit, si Michael ang pinili ng Diyos upang pamunuan ang mga matapat na anghel. Isipin mo ang eksena. Ang dating tahimik at mapayapang kaharian ng langit, biglang napuno ng ingay ng digmaan, mga kidlat ng kapangyarihan, at sigaw ng mga anghel na naglalaban. Si Michael hindi lamang nakipaglaban dahil sa kanyang sariling lakas. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay nagmula sa kanyang ganap na pagsunod at katapatan sa awtoridad ng Diyos. Sa aklat ng pahayag, mababasa natin, "At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban." Ang estratehiya ni Michael ay hindi nakabatay sa pisikal na lakas lamang, kundi sa moral na awtoridad. Habang si Lucifer ay umaasa sa kapangyarihan ng pagsisinungaling at panlilinlang, si Michael ay kumapit sa katotohanan. Sa bawat pag-atake ni Lucifer, si Michael ay tumugon hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang sandata ni Michael ay ang kanyang pangunawa sa tunay na kalikasan ng kapangyarihan. Naintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kakayahang maghasik ng takot o manakot, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang katotohanan at katarungan. Kaya naman, kahit na si Lucifer ay dating isa sa mga pinakamataas na anghel sa langit, ang kanyang kapangyarihan ay naging walang saysay sa harap ng katapatan ni Michael. May mga kwento rin na nagsasabi na si Michael ay gumamit ng espesyal na tabak na nagmula mismo sa trono ng Diyos. Hindi ito ordinaryong sandata, kundi simbolo ng awtoridad ng Diyos. Sa bawat paghampas nito, hindi lamang pisikal na puwersa ang tumama sa mga nahulog na anghel, kundi ang mismong awtoridad ng may kapal. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng kanyang mga kalaban. Alam niya na ang kapalaluan ang naging dahilan ng pagkahulog ni Lucifer. Ang dating maningning na anghel
ay naging obsesado sa kanyang sariling kagandahan at katalinuhan hanggang sa nakalimutan niya kung sino ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng mga ito. Si Michael, sa kabilang banda, ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi niya inangkin ang tagumpay para sa kanyang sarili. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos ng may kababaang loob na nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagkilala sa mas mataas na awtoridad. Ang labanan ay hindi natapos sa isang simpleng tagumpay. Ayon sa mga teksto, si Lucifer at ang kanyang mga kampon ay itinapon sa lupa kung saan sila nagpatuloy sa kanilang paghihimagsik. Ngunit ang kanilang pagkatalo sa langit ay nagmarka sa kanila ng permanenteng kahinaan. Sila ay mga nahulog na anghel, nawalan ng kanilang dating kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa ating panahon ngayon, marami sa atin ang nakakaramdam na nasa gitna tayo ng katulad na labanan, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa ating mga puso at isipan. Ang mga puwersa ng kadiliman ay patuloy na sumusubok na impluwensyahan tayo, na isinusulong ang kasinungalingan, pagkamakasarili, at pagkaalipin sa materyal na bagay. Ngunit ang kwento ni Michael ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at modelo. Ipinapakita nito na ang pinakamalakas na depensa laban sa kasamaan ay hindi ang ating sariling lakas, kundi ang ating katapatan sa mas mataas na awtoridad at prinsipyo. Kapag tayo ay kumakapit sa katotohanan at katarungan, kahit na tayo ay mukhang mahina sa mata ng mundo, tayo ay may akses sa kapangyarihan na hindi matatalo ng kahit anong puwersa ng kadiliman. Ang pakikipaglaban ni Michael ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, hindi lamang sa espiritual na mundo, kundi sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na pumipili ng katotohanan kaysa kasinungalingan, ng pagmamahal kaysa puot, at ng katarungan kaysa kasakiman. Sa bawat pagkakataon na ginagawa natin ang mga pagpiling ito, tayo ay nagiging bahagi ng walang hanggang hukbo ni Michael, na patuloy na nakikipaglaban at nagtatagumpay laban sa mga puwersa ng kadiliman. Kapag pinag-uusapan natin ang digmaan sa langit, hindi maaaring hindi banggitin ang pangalan ni Arkanghel Michael. Sa mga sinaunang teksto, si Michael ay itinuturing na isa sa mga pinakamalakas na tagapagtanggol ng Diyos, at siya ang nagwagi laban sa mga nahulog na anghel sa isang labanan na nagbago sa kasaysayan ng kalangitan at kalupaan. Ayon sa mga sinaunang kasulatan partikular sa Aklat ng Pahayag, si Michael ay namuno sa hukbo ng Diyos laban sa dragon, na kilala rin bilang si Satanas o Lucifer, at sa kanyang mga kampon. Ngunit paano nga ba nangyari ang labanang ito? Paano natalo ni Michael, isang anghel, ang dating pinakamataas na kerubin ng Diyos? Una, dapat nating maintindihan ang kapangyarihan ni Michael. Hindi siya ordinaryong anghel. Siya ay isang arkanghel, isang pinuno ng mga anghel. Sa Hebreong tradisyon, ang pangalan niyang Michael ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos. Isang pangalang nagpapahiwatig ng kanyang katapatan at kalapit sa Diyos. Ang pangalang ito rin ay isang pahayag laban sa pagmamataas ni Lucifer, na nagsabing, "Ako ay magiging katulad ng kataas-taasan." Ang estratehiya ni Michael ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng kanyang mga hukbo. Ito ay nakabatay sa awtoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa aklat ni Daniel, si Michael ay tinawag na ang dakilang prinsipe na tumatayo para sa mga anak ng iyong bayan. Ibig sabihin, siya ay hindi lamang isang mandirigma, kundi isang tagapagtanggol din ng mga tao ng Diyos. Ang labanan sa pagitan ni Michael at Lucifer ay hindi simpleng labanan ng lakas. Ito ay isang labanan ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng katapatan laban sa pagtataksil. Si Lucifer, na dating pinakamataas na kerubin, ay nahulog dahil sa kanyang pagmamataas at pagnanais na maging katulad ng Diyos. Siya ay naging Satanas, ang kaaway, at naghimagsik laban sa Diyos, kabilang ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Pero bakit nga ba nagwagi si Michael? Una, dahil sa kanyang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya kinuha ang labanan sa sarili niyang kamay. Sa aklat ni Judas, mababasa natin na kahit si Michael ay hindi naglakas loob na hatulan si Satanas ng mapanlait na hatol, sa halip ay sinabi niya,
sawayin ka nawa ng Panginoon. Ito ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob at pagkilala sa awtoridad ng Diyos. Pangalawa, si Michael ay gumamit ng isang makapangyarihang sandata, ang salita ng Diyos. Sa pahayag, sinasabi na sila ay nagtagumpay laban sa kanya dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patutuo. Ang katotohanan ng Diyos ang naging sandata ni Michael laban sa mga kasinungalingan ni Satanas. Pangatlo, si Michael ay kumilos hindi bilang isang individual, kundi bilang pinuno ng isang hukbo ng mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos. Ang pagkakaisa ng mga anghel sa ilalim ng pamumuno ni Michael ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang mga nahulog na anghel. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kapangyarihan at awtoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos mismo. Sa katunayan, ang pangalan niya ay isang deklarasyon ng kanyang misyon, na ipakita na walang sino man ang katulad ng Diyos at na ang Diyos higit na makapangyarihan kaysa sa sino mang naghihimagsik laban sa kanya. Ang labanan sa pagitan ni Michael at ng mga nahulog na anghel ay hindi lamang isang kwento ng labanan sa langit. Ito ay isang simbolo ng patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ng katotohanan at kasinungalingan. At ito ay nagbibigay sa atin ng aral na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sarili nating kakayahan, kundi sa ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa mga susunod na bahagi ng ating talakayan, tututukan natin ang mga partikular na estratehiya at taktika na ginamit ni Michael sa kanyang pakikipaglaban kay Satanas, at kung paano natin maaring gamitin ang mga aral na ito sa ating sariling espiritual na pakikipaglaban sa araw-araw. Dahil tulad ni Michael, tayo rin ay nasa gitna ng isang digmaan, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito, at sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Ang labanan sa pagitan ni Michael at ng mga pinuno ng mga nahulog na anghel ay isa sa pinakadramatikong salaysay na matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Hindi ito simpleng kwento ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, kundi isang malalim na paglalarawan ng isang mahalagang turning point sa kasaysayan ng langit at lupa. Si Arkanghel Michael, kilala bilang ang pinakamataas na pinuno ng mga hukbo ng langit, ay naging sentro ng isang malaking labanan na nagpasya sa kapalaran ng maraming anghel. Ngunit paano nga ba niya tinalo ang mga napakakapangyarihang pinuno ng mga rebelding anghel na pinamumunuan ni Lucifer? Ayon sa mga sinaunang teksto, ang labanang ito ay nagsimula nang magkaroon ng paghihimagsik sa langit. Si Lucifer, na dating isa sa pinakamatalinong anghel, ay nagkaroon ng pagnanais na pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang pagmamataas ay humantong sa pagrerebelde at kasama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Ang unang estratehiya ni Michael ay ang kanyang matatag na katapatan. Hindi siya nagpadala sa mga mapanlinlang na pangako ni Lucifer. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Ito ang nagbigay sa kanya ng moral na lakas na hindi kayang pantayan ng mga nahulog na anghel. Pangalawa, ginamit ni Michael ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Sa maraming tradisyon, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang tawag kundi isang representasyon ng kanyang buong pagkatao at kapangyarihan. Nang sinabi ni Michael ang mga salitang, "Sino ang katulad ng Diyos?" na siyang kahulugan ng kanyang pangalan sa Hebreo, ito ay naging isang malakas na deklarasyon laban sa pagmamataas ni Lucifer. Ang ikatlong paraan kung paano natalo ni Michael ang mga pinuno ng nahulog na anghel ay sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pamumuno. Hindi siya lumaban ng mag-isa. Pinamunuan niya ang mga tapat na anghel sa isang koordinadong pakikipaglaban. Ang kanyang kakayahan na pagkaisahin ang mga anghel na nanatiling tapat ay nagbigay sa kanila ng bentaha laban sa mga rebelde. Isa pang kapansin-pansing aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang kaalaman sa mga kahinaan ng kanyang mga kalaban. Dahil kilala niya si Lucifer at ang iba pang mga pinuno ng mga nahulog na anghel, bago pa man sila nagrebelde, alam niya kung paano sila mag-isip at kumilos.
Ginamit niya ang kaalamang ito upang ihanda ang kanyang mga estratehiya at anticipate ang kanilang mga kilos. Ang ikalimang dahilan ay ang kanyang paggamit ng banal na kidlat, isang simbolikong representasyon ng mabilis at makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Sa maraming sinaunang teksto, ang kidlat ay iniuugnay sa divine judgment. Si Michael ay ginamit ang kapangyarihang ito upang labanan ang mga nahulog na anghel na nagresulta sa kanilang mabilis na pagkatalo. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang pagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Hindi siya kumilos sa sarili niyang kapangyarihan o autoridad, kundi bilang instrumento ng divine justice. Ang lahat ng kanyang kilos ay naaayon sa plano ng Diyos na nagbigay sa kanya ng hindi mapantayang lakas. Ang labanan ay nagwakas sa pagkatalo ni Lucifer at ng kanyang mga tagasunod na itinapon mula sa langit patungo sa lupa. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpakita ng kapangyarihan ni Michael, kundi pati na rin ng kahalagahan ng katapatan at pagkakaisa sa divine purpose. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa kahalagahan ng moral na integridad, matatag na pamumuno, at pagtitiwala sa mas mataas na kapangyarihan kaysa sa ating sarili. Sa mundo ngayon na puno ng mga hamon at tukso, ang halimbawa ni Michael ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat ng nagsisikap na manatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo at paniniwala. Ang kwento ni Michael laban sa mga pinuno ng mga nahulog na anghel ay isa sa pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng kalangitan. Hindi ito simpleng away lamang kundi isang malaking digmaan na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan. Maraming hindi nakakaunawa kung gaano kaimportante ang papel ni Michael sa labang ito at kung paano niya talaga natalo ang mga pinuno ng mga rebelding anghel. Nang magsimula ang paghihimagsik sa langit, hindi lamang si Lucifer ang naging kalaban kundi pati na rin ang kanyang mga kasama, ang mga pinunong anghel na sumunod sa kanyang pagsuway. Isipin mo, 1/3 ng mga anghel sa langit ang sumama kay Lucifer. Hindi biro iyon. Napakaraming makapangyarihang nilalang ang biglang naging mga kalaban ng Diyos. Si Michael, bilang punong anghel, ay hindi lamang isang ordinaryong mandirigma. Siya ang pinili ng Diyos para pamunuan ang hukbo ng mga tapat na anghel. Ang kanyang pangalan mismo ay may kahulugan. Sino ang tulad ng Diyos? Isang tanong na tuwirang tumutugon sa pagmamataas ni Lucifer na nais maging katulad ng kataas-taasan. Ang labanan ay hindi nangyari sa pisikal na dimensyon na tulad ng ating nauunawaan. Ito ay isang labanan ng espiritual na kapangyarihan, autoridad at katapatan. Si Michael ay hindi umasa sa kanyang sariling lakas. Ang kanyang estratehiya ay simple ngunit makapangyarihan. Umasa siya sa autoridad ng Diyos. Nakasulat sa mga sinaunang teksto na si Michael ay hindi nag-angkin ng sariling kapangyarihan, kundi sinabi lamang ang mga salitang, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ito ang unang sekreto kung paano natalo ni Michael ang mga pinuno ng nahulog na anghel. Hindi siya umasa sa sarili niyang kapangyarihan, kundi sa autoridad ng Diyos. Isipin mo kung gaano ito katalino. Si Lucifer at ang kanyang mga alagad ay naghimagsik dahil gusto nilang angkinin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ngunit si Michael, sa halip na gawin ang parehong pagkakamali, ay nagpakumbaba at kinilala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos lamang. Ang pangalawang mahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang estratehiya sa pakikipaglaban. Hindi siya nagpadalos-dalos, hindi siya nagpadala sa emosyon. Sa halip, ginamit niya ang disiplina at kahusayan sa pakikidigma na natutunan niya sa libu-libong taon ng paglilingkod bilang punong anghel. Maaaring isipin ng ilan na ang digmaan sa langit ay isang malaking kaguluhan ng mga anghel na nagbabanatan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Si Michael ay isang mahusay na estratehista. Alam niyang mas marami ang kanyang mga kaaway. Kaya ginamit niya ang kanilang kahinaan laban sa kanila. Ang kahinaan ng mga nahulog na anghel ay ang kanilang pagmamataas. Dahil sa kanilang pagmamataas, hindi sila nagkaisa ng husto.
Bawat isa sa kanila ay may sariling agenda, sariling ambisyon. Si Michael, sa kabilang banda, ay pinamunuan ang isang hukbong nagkakaisa sa iisang layunin, ang pagtatanggol sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa gitna ng labanan, nagkaroon ng isang mahalagang sandali kung saan halos magtagumpay si Lucifer at ang kanyang mga pinuno. Ginamit nila ang kanilang dating posisyon at impluensya para linlangin ang ilang mga anghel na nasa panig ni Michael. Ngunit dito pumasok ang pangatlong sekreto ni Michael, ang kanyang malalim na pag-unawa sa katotohanan. Si Michael ay nagpahayag ng mga walang hanggang katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsunod. Ipinakilala niya sa mga anghel ang mga kahihinatnan ng paghihimagsik. Hindi siya gumamit ng takot o pananakot. Sa halip, ipinakita niya ang katotohanan ng malinaw at makapangyarihan, kaya maraming anghel ang napagtanto ang kanilang pagkakamali at bumalik sa tamang panig. Habang lumalala ang labanan, ginamit ni Lucifer ang kanyang pinakamatinding sandata, ang panlilinlang. Ipinakita niya ang sarili bilang anghel ng liwanag na nagkukunwaring gumagawa ng mabuti habang ang kanyang tunay na intensyon ay ang pagkasira. Marami sa kanyang mga pinunong anghel ang sumunod sa halimbawa nito, na gumagamit ng mga panlilinlang at kasinungalingan para mahikayat ang mga anghel na sumama sa kanila. Pero dito pumasok ang pang-apat na sekreto ni Michael, ang kanyang kakayahang makita ang tunay na kalikasan ng mga bagay-bagay. Dahil sa kanyang malalim na kaugnayan sa Diyos, nakita niya ang tunay na intensyon sa likod ng mga salita at gawa ng mga nahulog na anghel. Hindi siya nalinlang, at tinuruan niya ang kanyang mga sundalo kung paano kilalanin ang kasinungalingan mula sa katotohanan. Ang labanan ay umabot sa sukdulan nang gamitin ni Lucifer ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang pagdududa. Nagsimula siyang maghasik ng pagdududa tungkol sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang plano at sa kanyang pag-ibig. Ito ang parehong taktika na ginamit niya kay Eva sa Hardin ng Eden. Ang pagdududa ay maaaring maging nakakalason, at maraming anghel ang nagsimulang mag-isip kung tama nga ba ang kanilang panig. Ngunit si Michael ay may panlimang sekreto, ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya. Hindi siya nagduda kahit isang segundo. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay naging inspirasyon para sa lahat ng mga anghel sa kanyang hukbo. Nakita nila kung paano siya nanatiling matatag sa gitna ng matinding pagsubok, at ito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na gawin din ang pareho. Sa huli, ang labanan ay nagwakas sa isang malaking tagpo ng kapangyarihan. Si Lucifer at ang kanyang mga pinunong anghel ay nagkaisa para sa huling pagsubok ng lakas. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, lahat ng kanilang karunungan, at lahat ng kanilang panlilinlang para subukang talunin si Michael at ang kanyang hukbo. Pero si Michael ay may huling sekreto, ang kanyang kakayahang mag-alay ng sarili para sa mas mataas na layunin. Sa pinakamahalagang sandali ng labanan, hinarap niya si Lucifer ng harapan na inilagay ang sarili sa panganib para protektahan ang iba. Ang kanyang kahandaang mag-alay ng sarili ay nagpakita ng tunay na pagkakaiba sa pagitan niya at ni Lucifer. Habang si Lucifer ay handang isakripisyo ang iba para sa kanyang sariling ambisyon, si Michael ay handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakanan ng iba. Ang sakripisyong ito ang naging turning point ng labanan. Ang mga anghel sa magkabilang panig ay nakakita ng tunay na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang leader, at marami sa mga sumusunod kay Lucifer ang nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang desisyon. Sa isang makapangyarihang sandali, si Michael ay nagpahayag ng pangalan ng Diyos at ginamit ang awtoridad na ibinigay sa kanya. Isang malakas na kidlat ng banal na kapangyarihan ang pumutok mula sa kanya. At si Lucifer at ang kanyang mga pinuno ay nahulog mula sa langit tulad ng kidlat. Sa gitna ng kadiliman, isang digmaan ang naganap na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Ito ay isang labanan ng mga puwersa na lampas pa sa ating pag-unawa, ang labanan sa pagitan ni Archangel Michael at ng mga pinuno ng mga nahulog na anghel. Ngunit paano nga ba talaga nangyari ang labanan na ito?
Paano nalupig ni Michael ang mga dating kapwa niya na ngayon ay mga kaaway na? Para maintindihan natin ang tagumpay ni Michael, kailangan nating balikan ang simula ng lahat. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, si Lucifer, na dating pinakamagandang anghel sa langit, ay nagrebelde laban sa Diyos. Kasama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumunod sa kaniyang pamumuno. Ang pagmamataas at pagnanais na maging kapantay ng Diyos ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Si Michael, bilang pinuno ng mga hukbo ng langit, ay tumayo upang ipagtanggol ang karangalan ng Diyos. Hindi ito simpleng labanan ng pisikal na lakas. Ito ay isang digmaan ng katapatan, ng awtoridad, at ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos mismo. Si Michael ay hindi kumilos sa sarili niyang kapangyarihan. Sa halip, siya ay kumilos sa ilalim ng awtoridad ng Diyos. Isipin mo, isang anghel na lumalaban hindi sa sariling lakas kundi sa pangalan ng Diyos. Ito ang naging susi sa tagumpay ni Michael. Kahit na malakas si Lucifer at ang kaniyang mga kampon, wala silang pantapat sa kapangyarihang daladala ni Michael, ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos mismo. Ang labanan ay nagtagal ng maraming panahon sa dimensyon ng mga espiritu. Ang mga nahulog na anghel ay gumamit ng lahat ng kanilang karunungan at kapangyarihan upang labanan si Michael at ang kaniyang mga kasama. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang kadiliman ay hindi maaaring magtagumpay laban sa liwanag. May isang detalye sa labanan na madalas hindi napapansin. Ayon sa ilang mga sinaunang manuskrito, si Michael ay hindi direktang nilabanan si Lucifer sa pamamagitan ng pag-insulto o pagmumura. Sa halip sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ipinapakita nito ang kababaang loob ni Michael. Kahit na siya ay makapangyarihang arkanghel, alam niya kung saan nagmumula ang tunay na awtoridad, sa Diyos. Ang estratehiya ni Michael ay hindi lamang nakabatay sa lakas. Ito ay nakabatay sa katotohanan. Habang si Lucifer ay nagpakalat ng mga kasinungalingan at panlilinlang, si Michael ay nanindigan sa katotohanan. Ang katotohanan ay may sariling kapangyarihan na walang sinumang nahulog na anghel ang makakapigil. Isang kritikal na sandali sa labanan ay nang ipakita ni Michael sa mga nahulog na anghel ang kanilang hinaharap. Ipinakita niya sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang pagrebelde, ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng takot at pagkalito sa mga hanay ng mga nahulog na anghel na nagpahina sa kanilang determinasyon. Ngunit hindi ito naging madali. Ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel ay may mga espesyal na kapangyarihan din. Si Belial, na kilala sa kanyang kakayahang manlinlang, ay gumawa ng mga ilusyon upang lituhin ang mga anghel ni Michael. Si Abaddon, ang anghel ng pagkawasak, ay naghasik ng kaguluhan sa mga hanay ng mga tapat na anghel. Si Mammon, na obsesado sa kayamanan, ay nagtangkang tuksuhin ang ilang mga anghel sa pamamagitan ng pangako ng mga kayamanan. Ngunit si Michael ay hindi natinag. Sa bawat pakana ng mga nahulog na anghel, siya ay tumugon ng may katalinuhan at lakas. Hindi siya nagpadala sa galit o takot. Sa halip, siya ay nanatiling matatag sa kaniyang misyon, ang ipagtanggol ang karangalan ng Diyos at ang kaayusan ng langit. Ang pinakamahalagang armas ni Michael ay ang espada ng Espiritu, na simbolo ng salita ng Diyos. Sa tuwing sasabihin niya ang mga salita ng Diyos, ang mga nahulog na anghel ay napapaurong, hindi makatiis sa kapangyarihan ng katotohanan. Ito ay nagpapakita na sa labanan ng Espiritu, ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa pinakamatingkad na sandali ng labanan, nang mukhang nagtatagumpay ang mga puwersa ng kadiliman, si Michael ay tumawag sa pangalan ng Diyos. Ang buong langit ay nanahimik. At pagkatapos, isang malakas na kulog ang umaling-aungaw sa buong kosmos habang ang kapangyarihan ng Diyos ay dumating sa tulong ni Michael. Sa sandaling iyon, ang mga nahulog na anghel ay napagtanto ang kanilang pagkakamali. Huli na para sa kanila ang magsisi. Sila ay itinapon mula sa langit, bumagsak sa lupa na parang mga kidlat, gaya ng inilarawan sa mga sinaunang teksto. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang mga nahulog na anghel, sa kabila ng kanilang pagkatalo, ay patuloy na lumalaban. Ngayon,
ang kanilang labanan ay hindi na laban sa mga anghel ng langit, kundi laban sa sangkatauhan. Sila ay naghahasik ng kaguluhan, sakit at kasamaan sa mundo na nagtutulak sa mga tao palayo sa Diyos. Si Michael, bilang tagapagtanggol ng mga tao ng Diyos, ay patuloy na lumalaban sa mga nahulog na anghel. Siya ay nasa likod ng mga eksena, gumagabay at tumutulong sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang labanan ay patuloy at bawat isa sa atin ay bahagi nito kahit na hindi natin ito namamalayan. Ano ang matututunan natin mula sa tagumpay ni Michael? Una, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa awtoridad ng Diyos. Pangalawa, ang katotohanan ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan. At pangatlo, ang kababaang loob ay isang mahalagang katangian, kahit na sa pinakamataas na anghel. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari tayong humarap sa mga sitwasyon na parang imposibleng mapagtagumpayan. Maaaring tayo ay nakakaramdam ng pagkabigo, takot, o kawalan ng pag-asa. Ngunit ang kwento ni Michael ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, maaari nating mapagtagumpayan ang anumang hamon. Sa kasaysayan ng langit at lupa, may isang labanan na hindi malilimutan ng kahit sinong nagbabasa ng Biblia. Ito ang labanan sa pagitan ni Arkanghel Michael at ng mga nahulog na anghel na pinamumunuan ni Lucifer. Ang kwentong ito ay hindi lamang simpleng labanan ng mabuti at masama, kundi isang komplikadong sagupaan na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga tapat na lingkod. Bago pa man magsimula ang ating mundo, may nangyaring malaking rebelyon sa kalangitan. Si Lucifer, na dating pinakamataas at pinakamagandang anghel, ay nagkaroon ng kapalaluan at nais na maging katulad ng kataas-taasan. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa kalangitan na sumunod sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Dito pumapasok ang papel ni Michael, ang pinuno ng mga hukbo ng langit. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 12, mababasa natin, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban. Ito ang simula ng pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng buong sansinukob. Ang mga estratehiya ni Michael ay hindi tulad ng mga nakikita natin sa mga digmaan ng tao. Una, ginamit niya ang kapangyarihan ng katotohanan laban sa mga kasinungalingan ni Lucifer. Sa bawat kasinungalingang inihayag ng kaaway, si Michael ay tumugon ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ito ang unang sandata na ginamit niya, ang salita na siyang pinakamatalas na espada. Pangalawa, ginamit ni Michael ang kanyang awtoridad bilang pinuno ng mga hukbo ng langit. Hindi siya kumilos sa sarili niyang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa aklat ni Judas, mababasa natin na kahit si Michael ay hindi nangahas na hatulan ang dyablo ng mapanlait na salita, sa halip ay sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ito ay nagpapakita na kahit sa gitna ng labanan, kinilala ni Michael na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Pangatlo, ginamit ni Michael ang kanyang kahanga-hangang katalinuhan sa pakikidigma. Hindi siya basta-basta sumalakay. Sa halip, pinag-aralan niya ang mga galaw at estratehiya ng kaaway upang malaman kung paano ito haharapin. Alam niya na si Lucifer, bagamat nahulog, ay isang matalinong kalaban na may mga libu-libong taon ng karanasan sa panlilinlang. Kaya naman, si Michael ay naging maingat at matalino sa kanyang mga kilos. Pang-apat, ginamit ni Michael ang lakas ng pagkakaisa. Hindi siya lumaban ng mag-isa. Kasama niya ang mga tapat na anghel na nanatiling matatag sa kanilang katapatan sa Diyos. Ang pagkakaisa ng mga anghel sa ilalim ng pamumuno ni Michael ay nagbigay sa kanila ng di maipaliwanag na lakas laban sa mga nahulog na anghel. Ang resulta ng labanang ito ay malinaw na nakasaad sa Biblia. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang serpiente, na tinatawag na Dyablo at Satanas.
na dumadaya sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ito ang tagumpay ni Michael at ng kanyang mga hukbo laban sa mga nahulog na anghel. Ngunit ang labanan ay hindi natapos doon. Ang digmaang nagsimula sa langit ay nagpatuloy sa lupa at patuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mga taktika ni Lucifer na ngayon ay kilala bilang Satanas o Diablo ay hindi nagbago. Patuloy siyang nanlilinlang, nagsisinungaling at gumagamit ng iba't ibang paraan upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Ano ang matututunan natin sa tagumpay ni Michael? Una, ang kapangyarihan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa mundo ngayon na puno ng fake news at disinformation, mahalaga na tayo ay nakaangkla sa katotohanan. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagkilala sa awtoridad ng Diyos. Hindi tayo lumalaban sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, ang halaga ng katalinuhan at estratehiya sa pakikipaglaban sa masama. At pang-apat, ang lakas ng pagkakaisa sa pagtindig laban sa kasamaan. Ang kwento ni Michael at ng mga nahulog na anghel ay nagpapaalala sa atin na ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay tunay at nagaganap sa ating paligid. Ngunit tulad ni Michael, tayo rin ay maaaring magtagumpay kung tayo ay mananatiling tapat at matatag sa ating pananampalataya. Marami sa atin ang nakarinig na tungkol kay Arkanghel Michael, ang makapangyarihang mandirigma ng langit. Pero alam ba natin kung paano niya talaga hinarap at tinalo ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel? Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, katapangan at digmaang espiritual na mas malaki kaysa sa ating maiisip. Sa simula, kailangan nating maunawaan kung sino talaga si Michael. Hindi siya ordinaryong anghel. Ayon sa mga sinaunang teksto, si Michael ay isa sa mga pinakamataas na arkanghel, ang pinuno ng hukbo ng Diyos. Ang kanyang pangalan mismo ay may malalim na kahulugan. Sino ang tulad ng Diyos? Isang tanong na nagpapahiwatig ng walang katumbas na kapangyarihan ng may kapal. Ang labanan sa pagitan ni Michael at ng mga nahulog na anghel ay nagsimula nang si Lucifer, dating isa sa mga pinakamataas na anghel, ay nagrebelde laban sa Diyos. Hindi ito simpleng away. Ito ay isang malawakang rebelyon sa kalangitan kung saan ikatlong bahagi ng mga anghel ang sumunod kay Lucifer. Isipin ninyo ang saklaw nito. Libu-libong makapangyarihang nilalang na nagdesisyong tumalikod sa kanilang manlilikha. Si Michael ay tumayo bilang pangunahing tagapagtanggol ng trono ng Diyos. Inilarawan ito sa Apokalipsis Kabanatang 12 kung saan sinasabi, "At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban." Ito ay hindi simpleng sagupaan. Ito ay isang kosmikong labanan na umaalog sa mismong pundasyon ng kalangitan. Pero paano nga ba siya lumaban? Ano ang mga estratehiya at kapangyarihan na ginamit niya para talunin ang mga nahulog na anghel? Una, kailangan nating maunawaan na ang labanan na ito ay hindi pisikal sa paraang naiintindihan natin. Ito ay isang digmaang espiritual kung saan ang kapangyarihan ay nakasalalay sa awtoridad at kabanalan. Si Michael ay lumaban hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kundi sa awtoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang pagsunod at katapatan. Sa mga sinaunang teksto, si Michael ay inilarawan na gumagamit ng espada ng apoy, isang simbolo ng kahatulan ng Diyos. Hindi ito ordinaryong sandata, kundi isang manifestasyon ng kapangyarihan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa bawat paghampas, ang espada ni Michael ay hindi lamang pumuputol sa pisikal na dimensyon, kundi pumupunit sa mismong kasinungalingang itinanim ni Lucifer. Isang mahalagang estratehiya ni Michael ay ang kanyang kakayahang kilalanin at ilantad ang mga kasinungalingan ng kaaway. Si Lucifer, na kilala rin bilang Satanas o ang tagapagsumbong, ay nagdadala ng mga paratang laban sa Diyos at sa kanyang mga nilikha. Si Michael, sa kanyang malalim na pag-unawa sa katangian ng Diyos, ay kayang pabulaanan ang mga kasinungalingang ito at ipakita ang katotohanan.
May mga sinaunang tradisyon na nagsasabing ang isa sa mga pinakamapanganib na armas ni Michael ay ang kanyang kakayahang bigkasin ang pangalan ng Diyos sa buong kapangyarihan nito. Sa mga Hebreo at iba pang sinaunang kultura, ang pangalan ay hindi lamang tawag, kundi kumakatawan sa mismong esensya ng isang tao. Ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos sa ganap na kabanalan ay nagpapalabas ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan na walang nahulog na anghel ang makatatagal. Ngunit hindi lamang si Michael ang lumaban. Pinamunuan niya ang isang hukbo ng mga matapat na anghel. Ang kanyang kakayahang pamunuan, organisahin at estratehikong idirekta ang kanyang mga puwersa ay nagpakita ng kanyang kahangahangang katalinuhan sa digmaan. Habang si Lucifer ay umaasa sa kapangyarihan ng pagmamanipula at takot, si Michael ay umaasa sa disiplina, katapatan at sama-samang lakas ng mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng tagumpay ni Michael ay ang kanyang kababaang loob. Sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan, hindi niya kailanman inangkin ang awtoridad para sa kanyang sarili. Sa halip, lagi niyang kinikilala na ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Sa isang kilalang talata mula sa sulat ni Judas, mababasa natin na kahit si Michael, nang nakikipagtalo sa dyablo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas na magbigay ng mapanirang hatol, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang prinsipyo sa espiritual na digmaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating pagkilala sa awtoridad ng Diyos. Si Michael, sa kabila ng kanyang napakalaking lakas, ay hindi kailanman lumaban sa kanyang sariling pangalan, kundi laging sa pangalan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang resulta ng labanan na ito ay malinaw, at ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang serpiente na tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nagtagumpay, at ang mga nahulog na anghel ay itinapon mula sa langit. Pero ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang labanan na ito ay may mga implikasyon para sa atin hanggang ngayon. Ang mga nahulog na anghel, bagamat itinapon mula sa langit, ay patuloy na naghahasik ng kaguluhan sa mundo. At si Michael, bilang tagapagtanggol ng mga tao ng Diyos, ay patuloy na lumalaban para sa atin sa dimensyong espiritual. Sa gitna ng kadiliman at liwanag, may isang labanan na nagaganap na hindi nakikita ng ating mga mata. Isang digmaan na mas matindi pa sa anumang naranasan ng sangkatauhan. Ito ay ang labanan sa pagitan ni Michael, ang pinuno ng mga anghel ng Diyos, at ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel. Marami sa atin ang pamilyar sa pangalan ni Michael, ang Arkanghel. Sa mga sinaunang kasulatan, siya ay kilala bilang isang makapangyarihang mandirigma, isang tagapagtanggol ng mga tao ng Diyos. Ngunit ano ba talaga ang nangyari sa labanan na ito? Paano niya talaga nalabanan at natalo ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel? Ang kwento ay nagsisimula sa langit bago pa man ang paglikha sa tao. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, si Lucifer, na dating isa sa mga pinakamataas na anghel, ay nagrebelde laban sa Diyos. Siya ay napuno ng pagmamataas at ninais na itaas ang kanyang sarili higit pa sa kanyang manlilikha. Kasama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit na sumunod sa kanyang paghihimagsik. Dito pumasok si Michael. Bilang pinuno ng mga hukbo ng Diyos, siya ang nanguna sa labanan laban kay Lucifer at sa kanyang mga kasunod. Sa aklat ng Apokalipsis, ito ay inilarawan bilang isang malaking digmaan sa langit. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban. Ngunit hindi ito simpleng labanan ng pisikal na lakas. Hindi ito tulad ng mga digmaan na nakikita natin sa mundo. Ito ay isang labanan ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng kabutihan laban sa kasamaan, ng katapatan laban sa paghihimagsik. Ang unang estratehiya ni Michael ay ang kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan. Sa harap ng mga kasinungalingan at panlilinlang ni Lucifer, si Michael ay nanatiling matatag sa kanyang katapatan sa Diyos.
Ang pangalan ni Michael mismo ay isang pahayag ng katotohanan. Sino ang tulad ng Diyos? Isang direktang pagtutol sa pagmamataas ni Lucifer na nais na maging katulad ng kataas-taasan. Hindi siya nagpadala sa mga panlilinlang ng kaaway. Sa halip, ginamit niya ang espada ng katotohanan upang ilantad ang mga kasinungalingan. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa ating mga sariling labanan sa buhay, ang katotohanan ay palaging mas malakas kaysa sa kasinungalingan. Pangalawa, si Michael ay umasa sa awtoridad ng Diyos, hindi sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa sulat ni Judas, ito ay malinaw na ipinakita nang si Michael ay nakipagtalo kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Sa halip na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan o awtoridad, sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Ito ay nagpapakita na kahit si Michael, na isang makapangyarihang arkanghel, ay kumikilala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Sa ating mga sariling pakikibaka sa buhay, hindi natin kailangang umasa sa ating sariling lakas. May mas mataas na kapangyarihan na handang tumulong sa atin kung tayo ay humingi ng tulong. Pangatlo, si Michael ay nagpakita ng hindi natitinag na katapatan. Sa kabila ng lahat ng mga tukso at banta, siya ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin at sa kanyang Panginoon. Ang katapatan na ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga nahulog na anghel, na ang mismong pagkahulog ay resulta ng kanilang kawalan ng katapatan. Ang katapatan ni Michael ay nagsilbing inspirasyon para sa ibang mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon at desisyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi pati na rin sa mga nasa paligid natin. Pang-apat, si Michael ay gumamit ng disiplina at paghahanda. Hindi siya pumasok sa labanan na hindi handa. Bilang pinuno ng mga hukbo ng Diyos, alam niya ang kahalagahan ng paghahanda at disiplina. Siya ay sanay na sanay sa pakikipaglaban at alam niya ang mga estratehiya at taktika ng kanyang kaaway. Sa ating buhay, kailangan din nating maging handa sa mga hamon na darating. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga pagsubok, ngunit kung tayo ay handa, mas malamang na tayo ay makakatagal at magtatagumpay. Panglima, si Michael ay nagpakita ng hindi natitinag na pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng mga banta at panganib, siya ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang plano. Ang pananampalatayang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang na harapin ang mga pinuno ng mga nahulog na anghel. Sa ating mga sariling buhay, ang pananampalataya ay maaaring maging isa sa ating pinakamalakas na sandata laban sa mga hamon at pagsubok. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit na ang lahat ay tila laban sa atin. Ang resulta ng labanang ito at ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang serpiente na tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon na kasama niya. Ang tagumpay ni Michael ay hindi lamang isang tagumpay ng lakas, kundi isang tagumpay ng katotohanan, awtoridad, katapatan, disiplina at pananampalataya. Ito ay isang tagumpay na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na mga panahon, ang liwanag ay palaging nagtatagumpay. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Ang mga nahulog na anghel sa pangunguna ni Satanas ay nagpatuloy sa kanilang pakikipaglaban sa lupa. At dito, tayo ay naging bahagi ng mas malaking kwento. Tayo ay nasa gitna ng isang espiritual na digmaan, isang labanan para sa ating mga kaluluwa. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa pakikipaglaban na ito at kung paano tayo maaaring magtamo ng tagumpay tulad ni Michael, i-like at i-share ang video na ito para makatulong tayo sa iba pang malaman ang tungkol sa mahalagang labanang ito.